bumaba, then bago tayo mag downtrend. Or scenario 2, sa 2 naman possible na nakikita. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang transaction ng BTC ngayong araw. Bali, ang nangyari ngayon ay nag-sell off ang market. Then, tingnan natin ang chart ko, anong sinasabi sa akin. Bali, ngayong oras ay nagpa-pump siya ngayon. Kanina naka-red din eh. Paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang bigyan ng ideas and gusto ko lang i-share sa inyo yung mga knowledge na nalalaman ko about sa trading. Ayun lang guys, bali sabi ko nga sa inyo kahapon, possible naman tayo mag-pump pa rin. Basta once na kumapal ang liquidity natin sa taas at dumami ang mag-short, possible babalikan ng mga market maker yon, and yun yung mga ililiquidate nila. And then based on the chart, yung 250 EMA natin malapit-lapit na mag-cross. Pero let's see, tingnan natin ha, kasi possible pwedeng payuko siya, pero pag ganun yun yun yung gusto ko mangyari. Bakit? Kasi pag ganun malakas ang yun palo pataas, pero ang ayaw natin mangyari ay mag-cross to. Pa nag-cross yan, ibig sabihin let cross yan guys ha. Let cross yun, ibig sabihin talagang downtrend na tayo nun, kasi lumalabas na bearish na ang market natin. Pero wait natin ang sunod na kandila kung ano yung sasabihin sa atin ha. Pero based on the chart, wala masyadong galaw kasi still bumuhos tayo ng araw na dahil sa tariff pa rin. And then si US nagbigay ng tariff ulit sa China, then si China nagbigay na naman ng tariff sa US. Kumbaga naglalabanan na silang dalawa. And then yun, dahil doon di maganda yun sa crypto space, sa stock market and the forex. And then marami nagtatanong, bibili na ba, bubodega na ba? Possible, pwede naman kayo bumodega, pero wag kayo mag-all in ha guys. Possible dito, bili kayo dito, then after that one dito, kung bumagsak man ulit dito, DCA lang, DCA ng DCA hanggang pagbodega sa ilalim. Huwag kayo mag-all in kung gusto nyo bumili ha, kasi hindi natin alam kung saan possible pumunta ang market. Tingnan natin ha sa weekly. Naalala nyo itong parallel channel natin na lagi kong dinodrawing. Ito, papakita ko sa inyo ha. Connect natin yung all-time high to all-time high, kasi hindi natin sure kung hanggang saan naaabutin. Possible balikan to, or possible pagpasok dito tumalbog na tayo. Possible kasi nakikita ko scenario guys, yan ito. Explain ko. Ito yung scenario 1 natin. Sa 1 natin, possible magluloko ang aking
Scenario 1. Possible. Ganon. Then, momomba. Then, bago tayo mag-downtrend. Or, scenario 2. Sa 2 naman, possible na nakikita ko ay tumama dito. Then, bounce ng konti. Then, babagsak. Ganun yung nakikita kong scenario. Dalawa lang. Let's see. Hindi natin alam pa. Kung gusto nyong bumili dito, then if ever bumagsak pa, makabili ka pa kayo dito, then dito. Then possible din naman yung tatagos dito eh. Feeling ko mangyayari dyan, magbabounce play na yan pagdating dito. Matagal pa yan sa weekly. Weekly naman yan eh. Matagal pa yan bago mangyari. Ganyan din, ganon. Yun yung nakikita ko guys. Pero if ever mangyari ay mag-bounce play na tayo dito sa support natin dito. Marami to eh. Feeling ko nga nandito lahat ng bulls eh. Kaabang nandito. Dito sila magpapakita. Pakiramdam ko dito sila magpapakita or dito sa CME gap natin na naiwan natin. Yun lang. And then ayun lang yung nakikita ko scenario. Magba-bounce play tayo dito or bumagsak then lipad. Then di natin kasi masabi na kung crypto winter na ba tayo dahil papasok na tayo ng summer eh. Ibig sabihin walang magte-trade nun pagka ganun. Lahat nasa bakasyon na kasi summer na sa US pagdating ng May. Pero maaga pa kasi para magsabi na tapos na. Pero wait natin yung next candle na anong sasabihin sa atin. Then punta tayo sa CoinGlass. Then yung sinasabi ko diba sa inyo kanina, possible tayo mag-pump. Possible. Kasi maaga pa para sabihin eh. Pero once na kumapalang liquidity natin dito sa taas, dyan or dito, ito paumpisa na tayo eh. Possible magpapump tayo, mas lalo pang dumami ang nakashort yan, kakapalang liquidity natin sa taas. Then tingnan natin ng 12 hours. Sa 12 hours ganun din, ayun, possible lumagapak din kasi kung makakapal tayo sa ilalim, dumadami yan nakalong. Ibig sabihin pag dumadami yan nakalong, kakapalang liquidity sa ilalim, possible ang gagawin ng market maker, uubusin to kaya magdadamp ang price ni BTC. Possible balikan ang 74.5. Malalim na min to ah. Let's see, para 74.5 hahatawin na kaya yung ano natin guys. Kasi still waiting pa rin ako eh. Ngayon nire-ready ko na lahat kasi bodega days na tayo. If ever tumungtong tayo dito, bobodega na ako. Start na ulit ako magbodega. DCA ko na lang yan. DCA ng DCA. Then yung ano din natin, yung AA trading bot ko kay Trump, possible i-DCA ko lang din yun. Baka magdagdag lang din ako ng margin. Still baka upload ko yung ano ha, may 3 reason bakit still ino-hold ko pa rin yung Trump coin ko, yung Trump USDT. And then ayun lang sa news, ano bang news ngayon, still ganun pa rin eh. Sabi dito, breaking news, China announced additional 84% tariff on US goods. Just in, Treasury Secretary Bessent say everything on the table when asked about removing Chinese stock from US stock exchange. Tagal na yan, matagal na issue na yan. Way back ano pa yan, 2017 pa ata.
Tagal na yun eh. JP Morgan CEO Jamie Dimon say he is hearing recession talk. Recessionary talk. Ang tagal na to eh. Sinabi na nga to ni Powell na soft landing ang recession eh. Kaya price in na tayo dyan. Gusto na ni JP Morgan na kabagsakin ng market para makasalok sila sa ilalim at makabenta sila sa taas. Ano lang naman yan galawan ng mga institution. Shark Tank, Kevin O'Leary calls for 400% tariff on China. Grabe ka naman, 400. Tignan natin kung susundin ni ano yan. Ano lang to, mga to kasi mga market maker yan. Gagawa sila mga news and news na paulit na matagal na para takutin yung mga retailer, para bitawan ng mga retailer ang hawak nilang stocks, Bitcoin, etc. Kasi sa Forex, di mo naman siya ma-hold eh. Di mo ma-hold kasi paper trade naman kasi ang Forex. Bali, na-expired ang trade doon. Kung di mo na benta, hindi mo na close yung ano mo, kakainin lang din ng broker mo. Kaya wala din. Ayun lang, wala naman masyado. Tapos Japan, Nikkei 225 stock market falls 5%. Baka siyempre nagse-sell off nga lahat, gawa na talaga ng tariff. Ayun lang, walang masyado kasi same lang din yung news, paulit lang din. Tinatakot lang tayo ng mga market maker tsaka yung mga institution. Tapos na ano pa tayo ng political agenda, mga political na away. Kaya ang market nagka-crash kasi natatakot ang mga tao dahil hindi natin alam ano yung possible na mangyari. Siyempre kahit sino man makatakot eh. Hindi natin alam kung babagsak ba o baka hindi na makaahon. Take note guys ha, 12 trillion na ang nawa-wipe out sa stock market. 12 trillion. And sa crypto 1 billion pa lang. Huwag kayong magpapasama ha. Always check your risk, yung position nyo, tsaka leverage nyo. Huwag mag-over leverage. Kung sakali, kung kaya mag-bodega sa spot na lang muna. Ayun lang. Kung talagang gusto din yung maiwasan bumili, i-DCA nyo ha. Bumili dito, pag bumagsak, bumili dito. Pag bumagsak, bumili dito. Then bumili dito. Dami yung chance para bumili guys pag bumabagsak. Then waiting tayo sa susunod na senaryo. Yun lang. In-explain ko na yung mga possible na pwede mangyari. Yung first scenario natin, second scenario natin. Let's see kung magpa-play out yun guys. Yun lang. Ayun lang guys. Always remember ha, friend is your friend. Bye bye.